Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang Oriental Pearl ang pinakamagandang hotel sa syudad. Siyempre ay pinili nito ang best hotel para sa kauna-unahan nilang pagsasama. Sumaya ang lahat ng marinig na sa Oriental Pearl sila pupunta. Ang lahat ay masayang lumabas ng classroom at nagturo sa kani-kanyang sasakyan. Dahil nagmula sa mayayamang pamilya ang karamihan sa kanila, kaya naman mayroon silang sariling sasakyan, at kung minsan pa, ay sinasabay ng mga ito ang mga walang sasakyan. Kinailangan ni Daryl ng masasakyan, pero puno na ang karamihan sa mga ito. Pumalibot ang tingin ni Daryl, at nakita nitong may bakante pang upuan sa sasakyan ni Declan. Si Declan ang magmamaneho, katabi nito si Miles na nasa passenger seat, at nasa likod naman ang mga pinsan ni Dax na sina Daisy at Daphne, ay mayroong bakante sa tabi nila. Binuksan ni Daryl ang pinto, papasok na dapat ito, nang bigla siya tinulak ni Daisy, at nandidiri itong tiningnan. Daryl, pwede bang sumabay ka na lang sa iba? Bakit? Puno na ang lahat ng sasakyan at ito na lang ang may bakante, sabi ni Daryl. Tiningnan ito ng masama ni Daisy. Sinwerte ka nga at naimbeta ka sa pagsasalo, pero ngayon ay gusto mo pang umupo sa sasakyan niya. Isa pa, mukha kang madumi kaya magtaksi ka na lang. Ayaw nitong umupo katabi ng isang walang kwenta manugang. Dinagdagan pa ito ni Declan, Daryl, nakikita mo bang ayaw kang katabi ng dalawang magandang babae? Hindi kita matutulungan, magtaksi ka na lang. Nagtawanan ang lahat ng nasa sasakyan, matapos niya itong sabihin, tumingin rin ang mga ito kay Daryl ng may pandidiri. Nakakalungkot ang pangyayari. Walang may gusto sa nakikitirang manugang na si Daryl, kaya naman sumakay na lang siya ng taxi. Napabuntong hininga si Daryl. Napaka-materialistic ng mga tao sa panahon ngayon. Hindi ba't parang pagkain ng iyon? Handa na itong umalis. Nilapitan ito ni Catherine at nagsalita, Daryl, isasakay na kita. Ang sasakyan nito ay kulay pink na BMW. Nakita nitong walang may guto kay Daryl, at nakaramdam ito ng responsibilidad na tulungan ito bilang teacher niya kaysa magtaksi ito. Amoy floral ang sasakyan nito. Narelax ang nakaupong si Daryl, sumulyap-sulyap rin ito sa teacher. Napakaganda niya, ang pagiging istrikto lang nito ang hindi maganda sa kanya. Habang nagmamaneho ay nagsalita ito. Daryl, sa nakikita mo ay hindi ka gusto ng mga estudyante sa klase natin, at ayaw ka rin nilang isakay o makatabi sa loob ng sasakyan. Kaya kailangan mong magsipag at magtrabahong maigi, dahil kung hindi, lagi ka lang nilang mamaliitin, at mananatili ka bilang isang nakikitirang manugang buong buhay mo. Mapait nang ngumiti si Daryl. Huwag kang mag-alala Miss Catherine, magtatrabaho akong maigi. Pwede ko na po bang makuha ang phone ko? Kinuha nito ang kanyang cellphone at hindi pa naibabalik. Nangitim ang mukha ni Catherine at tumingin ng masama kay Daryl. Hindi ka ba nakikinig kanina? Kinumpiska ko ang phone mo at ngayon ay hinihingi mo na ito. Sabi ko, ibabalik ko ang phone mo bukas kapag hindi ka napasaway. Habang pinapanood ang eksena, hindi mapigilan ni Drake Darby ang kanyang pagkasabik habang nagsasabi sa nakatatandang Darby na napakaganda ng pagkakagawa sa Big Dipper formation. Napakasolid ng ginawa nilang mga pag-atake at pagdepensa. Siguradong titingalain na ng lahat ang pamilya Darby gamit ang formation na ito. Kahit level 3 masters pa lang ang tatlong ito, sa pamamagitan ng formation na ito ay magagawa na nilang lumaban sa isang martial marquis. Ngumiti ang nakatatandang Darby habang natutuwang sinasabi na isa talaga ang Big Dipper formation sa mga pinakamagagandang formations. Nang matapos sila sa pagsasanay, itinago ng nasasabik na si Florian ang kanyang espada at tuwang-tuwang lumapit habang sinasabi na, ano sa tingin mo Grandpa? Magaling, magaling, napakagaling. Maganda ang ipinakita niyong mga improvement nitong nakaraan. Nahigitan nito ang aking mga inaasahan sa inyo. Kaya natutuwa ako ngayon sa inyong lahat, sigurado ako na kayo ang magbibigay ng karangalan sa pamilya Darby, nakangiting puri ng nakatatandang Darby. Natuwa ng husto si Florian sa mga sinabing ito ng nakatatandang Darby. Huwag kang mag-alala, Grandpa, mas pagbubutihin pa po namin ang pagsasanay. Pangako nito. Tumango naman dito ang nakatatandang Darby. Mayroon po tayong bisita, Grandpa. Isang boses ang kanilang narinig mula sa kanilang likuran.
Nang biglang mapalingon sila sa entrance kung saan nila nakita ang isang grupo ng mga babaeng naglalakad papasok sa mansyon. Nasa 10 o higit pa ang bilang ng mga ito, at ang bawat isa sa kanila ay nagtatanglay ng hindi mapapantayang kagandahan. Ang babaeng nangunguna sa mga ito ay isang babaeng nakasuot ng kulay puting dress, naglakad ito habang hawak-hawak ang isang whisk sa kanyang kamay. Agad na tumitig ng husto ang bawat isang lalaking miyembro ng pamilya Darby sa mga kababaihan. Nasabik ng husto ang mga ito matapos silang bisitahin ng ganito karaming mga nagagandahang binibini. Agad na napatayo sa gulat ang nakatatandang Darby matapos makita ang mga ito. Ang Abbess Mother Serendipity mula sa sekta ng IMI. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Si Abbess Mother Serendipity ay isa sa 6 na mga elder ng sekta ng IMI at isa ring napakalakas na babaeng may hindi mapapantayang kapangyarihan at pinong pasensya. Ang mga babaeng naglalakad sa kanyang likuran ay mga tagasunod ng kanilang IMI sect. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong magkita ang nakatatandang Darby at ang Abbess Mother Serendipity ng ilang beses. Nakangiti itong ngumiti sa kanya at Xianbing. Mr. Darby, ipagpaumanhin mo ang pagpunta naming dito nang walang paalam. Ngumiti naman ang nakatatandang Darby at sinabing walang problema. Ano ang maitutulong namin sa inyo? Ngumiti si Abbess Mother Serendipity at sinabing, Mr. Darby, kasama ko ngayon ang 50 na mga miyembro ng IMI sect. Pwede ba kaming manirahan sa inyong tahanan? Binuo ng 6 na mga sekta ang Hexad School at ang bawat sekta ay nagpadala ng ilan sa kanilang mga elder at tagasunod para manirahan sa Donghai City. Dahil babae ang lahat ng miyembro ng IMI sect, hindi magiging ideal sa kanila ang manirahan sa loob ng campus dahil guguluhin lamang sila rito ng mga lalaking estudyante. Matapos ng ilang diskusyon, nagdesisyon ang IMI sect na humingi ng tulong sa pamilya Darby para sa lugar na pwede nilang tuluyan. Sa bagay, tagasunod ang nakatatandang Darby ng Shaolin sect kaya walang kahit na sino ang manghuhusga sa kanila sa sandaling tumuloy sila sa mansyon ng mga Darby. Hindi kami maninirahan dito ng libre, Mr. Darby. Magbabayad kami ng renta sa iyo. Dagdag nito sa kanyang mga sinabi. Sumimangot ang nakatatandang Darby na para bang nagdadalawang isip sa gusto ng mga ito. Hindi ito tungkol sa renta, kundi dahil sa pagiging involved ng pamilya Darby sa Eternal Life Palace sect na isang kulto. Sa sandaling tumira ang mga tagasunod ng IMI sect sa lugar na ito, siguradong agad na malalaman ng mga ito ang kanilang sikreto. Masyado itong delikado. Pero seryoso naman nilang ipinakita ang kanilang pakay, hindi magiging ideal ang pagtanggi sa mga ito. Agad na napasok sa isang malaking dilema ang nakatatandang Darby. Samantala, naglakad si Florian palapit sa nakatatandang Darby at nasasabik na sinabing, papayag na ako kung ako sa iyo, Grandpa. Malayo ang nilakbay ng Abbess Mother Serendipity at ng kanyang mga tagasunod mula sa IMI sect papunta rito sa Donghai City, magiging mahirap po ang pagtanggi natin sa kanila. Natural na uhaw sa mga babae si Florian, dahil kung hindi ay hindi niya magagawang molestyahin ang kanyang hipag. Kaya ngayong nalaman niya na gusto ng napakaraming nagagandahang babae na manirahan sa kanilang mansyon, syempre, gugustuhin ng mga ito na pumayag ang nakatatandang Darby. May kanya-kanyang kagandahan ang bawat isa sa mga ito, lalo na ang Abbess Mother Serendipity. Sa sandaling manatili ang mga tagasunod ng IMI sa mansyon ng pamilya Darby, maaaring magkaroon ng tsansa si Florian sa ilang mga babaeng ito. Kaya ito ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Matapos itong marinig, agad na lumabas sa kanyang likuran si Yumi at agad na kinurot ang kanyang asawa. Bakit sabik na sabik ka ha? Kilala ni Yumi ang kanyang asawa, kaya naiintindihan niya kung gaano kamanyak ang isipan nito. Dahil kung hindi siya isang manyak, hindi niya magagawang gahasain si Rebecca. Siguradong nakita ng walang kwentang basura na itong maganda ang Abbess Mother Serendipity, kaya agad na gumana ang nakakadiri nitong utak dito. Ano? Nag-aalala lang ako sa mga tagasunod ng IMI, dahil wala silang tutuluyan, ako na ang nahihirapan para sa kanila sa sandaling tanggihan natin ang hiling nila. Seryosong sinagot ni Florian. Tumitig naman sa kanya ang tahimik na si Yumi. Ikinaway ng nakatatandang Darby ang kanyang kamay at ngumiti sa Abbess Mother Serendipity. Sige, pupwede na kayong tumuloy sa aking mansyon. Maganda ang relasyon ng Shaolin at IMI sa isa't isa, kaya maaari pa nitong pagandahin ang relasyon ng dalawang sekta sa isa't isa, kaya bakit naman hindi?
Marami rin naman kaming mga hindi nagagamit na kwarto rito. Dahil nandito na rin naman ang mga ito, wala nang nagawa ang nakatatandang Darby kundi pumayag. Natuwa rito ang Abbess Mother Serendipity. Maraming salamat, Mr. Darby. Sa Oriental Pier, buong confidence na sumigaw si Declan, habang paparating ang lahat, bigyan mo ako ng pinakamalaking VIP room sa lugar na ito. Nasa 70 ang kanilang bilang, kaya mayroong sapat na kwarto ang Oriental Pier para i-accommodate silang lahat. Sir, maaari ko bang makita ang inyong VIP card? Nakangiting tanong ng isang staff member. Isa lang ang kwartong may ganitong klase ng laki sa buong Oriental Pier, at pangkaraniwang nilalaan ito para ma-accommodate ang mga VIP. Kaya mas pipiliin na nilang manatili itong bakante kaysa gamitin ng mga ordinaryo nilang bisita. Dahil wala sa lugar na ito ang may-ari ng hotel na si Wayne Woodall, natural na manghihingi ang kanyang mga staff ng VIP card para magamit ang kwartong ito. Nagulat si Declan habang iniiling ang kanyang ulo. Wala akong VIP card pero hindi naman ako nagkulang sa pera. Pwede mo bang ayusin ito para sa akin? Pasensya na po sir. Pero para lang po sa VIP ang kwartong ito. Nagpapasensyang sinabi ng isang staff. Ano? VIP lang ang maaaring gumamit nito. Nag-isip ang lahat habang nagtitinginan at nagpapakita ng magkahalong emosyon. Ito ang unang beses nilang pumunta para kumain sa Oriental Pier, kaya marami na sa mga babae nilang kasama ang nag-post ng mga pictures nito online. Nagulat din dito si Declan. Hindi na nakapagtataka kung bakit itinuring ang Oriental Pier bilang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City. Hindi mo magagawang makakuha ng VIP room dito nang walang VIP card. Nag-isip si Declan ng isang sandali at nagtanong ng, pwede naman siguro akong mag-register para sa VIP card niyo ngayon hindi ba? VIP card lang naman ito kaya hindi naman sigurong mahirap mag-register para rito. Isip niya. Muling iniling ng staff ang kanyang ulo, pasensya na po sir, pero kailangan po namin ng pirma ni boss para mag-issue ng VIP card. Dahil wala po siya rito ngayon, ang pwede nyo lang pong gawin ay ang mag-register para sa standard membership. Buwisit, kailangan nyo pa ng pirma ng boss nyo para lang gumawa ng isang card. Isip niya. Gusto na sanang lumipat ni Declan sa ibang restaurant pero nakita niyang ayaw ng mga babae niyang kasama na umalis. Nakapag-post na ang ilan sa mga ito sa social media na may caption na ililibre kami ng aming class monitor sa dinner ngayon dito sa Oriental Pier. Mapapahiya siya sa sandaling magsabi siya sa mga itong kailangan na nilang humanap ng ibang makakainan. Habang nagsisimula na siyang magpanik, nagsalita na rin sa wakas si Sir Newman matapos manahimik sa buo nilang lakad, bakit hindi ko subukan? Pwede kong tawagan ang may-ari nito. Grabe! Nagsalita na rin ang diyosa sa klase. Nagulat ang lahat habang nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng masikip na pangitaas at jeans na may dark color. Nanlalainig, elegante at kabigha-bighani ang itsura nito. Alam ng lahat na si Sirs ang pinakamayaman sa buong Kyoto, kaya mas naging maganda ang kanyang mga contacts at koneksyon kaysa sa karamihan ng mga anak mayaman sa kanilang klase. Sa sandaling magsalita si Sirs, siguradong mayroon siyang paraan para magawa ito. Natuwa naman si Declan, at nakangiting sinabi kay Sirs na, pasensya na at naabala pa kita sa ganitong klase ng bagay. Maraming salamat. Babae ang staff kaya wala itong nagawa, kundi humanga ng husto sa tinitingnan niyang si Sirs. Wala pong problema, madam. Mas mabuti nga po kung makakausap niyo ang aming boss. Tumango si Sirs at agad na kinuha ang kanyang phone. Tinawagan niya si Wayne pero pagkatapos ang isang sandali, ang tanging narinig niya mula sa kanyang cellphone ay, I'm sorry, the number you're calling is unavailable. Hindi ito pumasok, isip niya. Narinig ng lahat na nag-forward sa voicemail ang tawag. Dito na tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Declan. Ginawa ng staff ang buo niyang makakaya para ngumiti at humingi ng pasensya sa grupo, pasensya na po talaga. Wala po kasi kaming karapatan na ipagamit ang room na ito nang walang utos mula sa aming boss. Naniniwala siya na kilala ng magandang babae na ito ang kanilang boss na si Wayne, pero isa pa rin itong rule na dapat nilang sundin. Hindi nila maaaring ipagamit sa kahit na sino ang kwarto nang walang utos mula kay Wayne. Nanatiling walang emosyon si Sirs habang tumatango at itinatago ang kanyang cellphone, naglakad siya paputna sa tabi ng grupo. Agad na naging awkward ang sitwasyon dahil mukhang hindi talaga nila magagawang kumain sa lugar na ito.
Maging si Sears ay walang kakayahang makapasok dito, kaya natural lang na wala ring kakayahan ang iba niyang mga kasama na gawin ito. Dito na iniling ng karamihan sa mga babae ang kanilang mga ulo, maging si Daryl ay napailing sa nangyaring ito. Nakatayo siya sa dulo ng grupo, kaya walang sinuman ang nakapasin sa kanya. Dito na siya biglang naglakad palapit sa staff member, habang hawak ang isang card. Hello, pwede mo bang i-check kung makakapagbukas ka ng kwarto gamit ang card na ito? Kabibigay-bigay lang sa kanya ni Wayne ng card na ito, palagi niya itong dala pero hindi pa niya ito nagagamit hanggang sa mga sandaling ito. Ha? Nahihibang na ata ang nakikitirang manugang na ito. Haha! Isip ng lahat. Ang VIP room ng Oriental Pearl ay ang pinakamarangyang kwarto sa buong Donghai City, nasa 50 mga bisita lamang ang kakasya sa room na ito. Hindi magawang makapasok nina Declan at Sirs kaya ano ang ginagawa ng basurang ito rito? Nagbibiro na naman ba siya? Isip ng mga tao sa kanyang paligid. Natawa rito ang ilang mga kababaihan na nagtakip ng kamay sa kanilang mga bibig habang tinitingnan si Daryl na parang isang nakakatawang biro. TSK, Daryl. Bakit ka ba pumunta sa unahan? Para patawanin kaming lahat. Samantala, naglakad palabas ng grupo si Daisy at agad na kinuha ang card na hawak ni Daryl. Obu, isa itong golden card. Nagbibiro ka ba, Daryl? Haha! Tanging mga VIP lang ang pwedeng magkaroon ng VIP card dito sa Oriental Pearl. Kaya paano magkakaroon nito ang isang walang kwentang manugang na kagaya ni Daryl? Nagkukunwari lang ba siyang mayroon nito? Haha! Isip ng lahat. Dito na sumabog sa tawanan ang lahat. Hindi bale na. Ibalik mo na ito sa akin, sabi ni Daryl habang sinusubukang kunin ang kanyang card. Ayoko nga. Natatakot ka na ngayon. Sinabi ng nanlolokong si Daisy habang ibinibigay ang card sa staff. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng room gamit ang card na ito. Tumawa ang lahat habang pinapaligiran ang staff member. Ay, isa ba itong Supreme VP card? Nagugulat na inisip ng staff member. Kasabay nito ang paglaki ng kanyang mga mata habang nanginginig na hinahawakan ang card. Hindi siya nagkakamali. Isa nga itong Supreme VP card. 3 tao lang ang mayroon nito sa buong Oriental Pearl. Natigilan ng staff member sa loob ng isang sandali. Nakita niya na mukhang nagmula sa mayayamang pamilya ang mga guest na nakatayo sa kanyang harapan, kaya natural lang sa mga itong kumain sa Oriental Pearl. Pero hindi niya inasahan na mayroon pala silang kasama na isang Supreme VIP. Pinapayagan ng Supreme VP na gumastos ng kahit gaano kalaki sa Oriental Pearl habang tumatanggap ng pinakamagandang serbisyo mula sa mga staff members nito at iba pa. Siyempre, hindi na big deal ang pagkuha nila sa isang VIP room kung ikukumpara sa mga benepisyong ito. Nagugulat na tumitig ang staff kay Daisy at nasasabik na nagtanong ng, maaari ko bang malaman kung ikaw ba ang may-ari ng card na ito? Hindi napansin ni Daisy ang pagpapalit sa tono ng ginagawang pagsasalita ng staff. Kaya agad niyang iniling ang kanyang ulo, habang tumatawang tumuturo kay Daryl, bakit naman ako magkakaroon ng isang card na kagaya niyan? Siyempre, hindi iyan sa akin. Sa kanya yan. Maaaring isa lang itong peking card. Kaya hindi siya siyempre aamin na nagmamayari siya ng isang peking card na kagaya nito. Haha! Tawa ni Daisy sa kanyang sarili. Tumawa rin kasama niya ang iba nilang mga kasama sa klase. Inasahan na ng mga ito na pagsasabihan ng staff si Daryl tungkol sa pagdadala nito ng ganitong klase ng peking card. Pero biglang yumuko ng 90 degrees ang staff at sinabing, pasensya na po kung hindi ko kayo nakita kanina, sir. Hindi ko naman po alam na isa pala kayong Supreme VIP dito. Pasensya na po talaga. Ihahanda ko na po ang room na ni-request niyo ngayon din. Dito na biglang nagulat ang lahat. Totoo ang card na ito. Nagawa nitong kumuha ng isang VIP room. Na nagawa ba itong tawagin ng staff bilang isang Supreme VP card? Isip ng mga nagugulat na kasama ni Daryl. Naku-curious at gulat na tinitigan ng husto ng lahat si Daryl. Hindi ba't isa lang siyang nakikitirang manugang? Ano ang nangyari? Hindi kaya pagmamayari ng mga lindon ang card na ito? Isip ng mga kasama ni Daryl. Hindi rin ito possible.
Kahit na mayaman ang pamilya Lindon, isa lang silang maliit na pamilya, kaya hindi nila magagawang magkaroon ng isang Supreme VP card. Hindi aabot sa 3 tao lang ang may hawak nito sa buong Donghai City. Hindi na napigilan pa ni Declan ang kanyang sarili. Saan mo nakuha ang card na yan, Daryl? Tanong niya. Ninakaw niya lang kaya ang card na yan? Isip ni Declan. Habang nakikita ang pagtataka sa mukha ng lahat, agad na sumagot si Daryl ng, hindi sa akin ang card na yan. Sa boss ko yan. Noong una ay natahimik ang lahat sa kanilang narinig, pero matapos ang ilang segundo, agad nang sumabog ang lahat sa katatawa. Haha! Sa boss naman pala niya ang card na yan. Isip ng lahat. Haha! Sa boss niya naman pala iyan. Para lang siyang bata na pinaglalaruan ang card ng kanyang boss. Napaka-oportunista ng isang ito. Isip ni Declan. Hayop kayong lahat. Mabuti nga at tinulungan ko kayong makakuha ng kwarto, pero nagawa niyo pa rin akong lokohin ng ganito. Bahala na. Bakit nga ba ako naapektuhan sa mga taong ito? Isip ni Daryl habang nakangiti sa harap ng lahat. Pagkatapos pumasok sa room, agad na pinapasok ni Declan ang mga waiter ng hotel. Halika rito. Kayong lahat, orderin niyo ang lahat ng gusto niyong kainin. Gusto kong mag-enjoy kayong lahat ngayong gabi. Sabi niya. Dito na mabilis na nadinala sa kanila ng mga waiter ang mga menu. Dahil kasama nila si Catherine, walang kahit na sino ang pumili ng kahit na ano habang ibinibigay dito ang mga hawak nilang menu. Ngumiti naman si Catherine na nagmukhang mas maluwag kaysa sa kanilang klase, nagsalita ito habang inilalayo ang mga menu sa kanya. Okay lang sa akin ang kahit na ano. Mamili kayo ng gusto niyo. Isa-isang binigyan ni Declan ng menu ang mga kababaihan. Habang si Sirs, gaya ng inaasahan, ay nanlalamig lang na umupo, habang natatakot namang umorder ang iba pang mga babae na katabi nito. Pero wang naramdaman na kahit anong hiya sina Daisy at Daphne. Agad nilang kinuha ang mga menu. Narinig kong hindi na raw masama ang mga win na siniserve rito, comment ni Daisy habang tinitingnan ang menu. Tumingin ang babae sa kanyang tabi, at tumatangong sinabi na, wow, isa itong Romani Conti. Hindi tayo makakainom ng ganitong klase ng alak saan man tayo magpunta. Ito na lang ang orderin natin. Nag-usap muna ang dalawa ng isang sandali, bago nakangiting sabihin kay Declan na. Declan, umorder kami ng may kamahalang mga wine. Okay lang ba ito sa'yo? Kumaway naman si Declan at sinabing. Nakakatawa talaga ang dalawang mga diyosang ito. Siyempre naman oo. Orderin niyo lang ang lahat ng gusto ninyo. Romani Conti? Isip ni Daryl habang natatawa sa kanyang sariling umuupo sa isang tabi. Naalala niya kung paano pinagmukhang tinga ni William Lindon ang kanyang sarili nang dahil sa wine na ito matapos hindi magawang bayaran ang sinagot niyang dinner. Nasa ilang milyong dolyar ang presyo ng bawat isang boat nito. Mas numipis ang wallet ni Declan habang lumalalim ang gabi. Hindi naman nahiya ang dalawang magkapatid habang umuorder ng nasa 10 bote ng mga wine na yon. Nang makarating ang mga wine, nasulyapan ni Declan ang presyo nito nang salinan niya ang mga babae, dito na niya nakita ang mapait na katotohanan. Grabe, 1 milyon kada boat, isip nito. Nang biglang bumagsak ang kanyang puso. Inabot na ng $1 million ang nagastos niya para lang sa mga ininom nila ngayong gabi. Pero kahit nagaano pa siya kainis sa nangyaring ito, nagawa pa rin niyang magsuot ng peking ngiti sa kanyang mukha. Gusto ko sanang makipagtuos para i-celebrate ang una nating pagsasalo-salo. Nakangiting itinaas ni Declan ang hawak niyang wineglas. Itinaas din ng kanyang mga kaklase ang kani-kanilang mga wineglas. Oh, tingnan mo ito. Hindi ba't si Declan ang class monitor na hinihintay ng lahat? Anunsyo ni Miles habang nagtotoast ang bawat isa. Agad na sumangayon ang lahat. Nakita ng kahit na sino na nililibre lang sila ni Declan dahil sa gaganaping eleksyon bukas. Matapos makita ang reaksyon ng kanyang mga kasama, nasabik ng husto si Declan pero ginawa pa rin niya ang lahat para hindi ito makita ng kahit na sino. Hindi, gusto ko lang talagang makilala ang bawat isa sa klase, sabi niya habang iniiling ang kanyang ulo at kumikindat kay Miles matapos nitong magsalita para sa kanya. Natuwa ng husto rito si Declan. Nagpatuloy pa sila sa pag-inom ng ilang sandali. Maging si Catherine ay uminom ng ilang rounds dahil maganda ang mood ng lahat.
Pero hindi pa rin siya sanay sa alak kaya nagsimula na siyang mamula matapos uminom ng ilang baso. Mukhang napaka-charming ng itsura nito sa mga sandaling ito. Naramdaman ng mga lalaking sinuwerte sila para magkaroon ng isang charming na teacher at maraming mga nagagandahang kaklase. Nanalamig namang umupo roon si Circe na parang isang namumukadkad na orchid, naglabas ito ng isang hangin na puno ng biyaya sa mga taong nasa kanyang paligid. Kahit na sino ang nakapansin sa pagiging weird o kakaiba ng kanyang mga kilos, marami sa mga kalalakihan ang gusto siyang makilala, pero wala pa ring sapat na lakas ng loob ang mga ito para gawin yon. Gumaganda na ang mood ng lahat, dito na tumayo ang nakangiting si Declan, habang hawak-hawak ang isang eleganteng box sa kanyang mga kamay. Naglakad siya papunta kay Catherine at magalang na sinabing, ngayong araw din po pala ang Teacher's Day. Ms. Catherine, gusto ko lang pong magpasalamat sa pagiging guro niyo po sa amin. Isa po itong regalo para sa inyo. Agad na nabalot ng gulat at pagkamangha ang buong room. Pinaghandaan na talaga ni Declan ang lahat. Nagawa niya ring maghanda ng regalo para kay Ms. Catherine. Malinaw nga talaga na gustong-gusto niya na maging kanilang class monitor. Nanatili namang kalmado ang nakangiting si Catherine. Natuwa na ako sa panlilibreng ginawa mo sa amin, Declan. Hindi ko na matatanggap ang bagay na ito. Napakatalino, napakadiskarte, at gusto ng lahat ang estudyanteng katulad ni Declan. Nagawa niya ring maalala na Teacher's Day ngayong araw kaya nagawa nitong maghanda ng regalo para sa kanyang guro. Pero maraming mga estudyante ang nakatingin, kaya hindi naging komportable si Catherine na tanggapin ang regalo sa kanya ni Declan. Nakangiti namang iniling ni Declan ang kanyang ulo. Isa po itong maliit na bagay na gusto kong itago nyo, lalo na sa isang okasyon na kagaya nito. Dito na niya binuksan ang hawak niyang box. Agad na napatingin ang lahat sa laman ng box at mabilis na nagulat at nasurpresa sa kanilang nakita. Makikitang nakalagay sa loob ng box ang isang kulay dilaw na pill. Hindi ito magawang makita ng malapitan maging ni Catherine. Inisip niya na bibigyan siya ni Declan ng isang bracelet o isang alahas bilang regalo, pero hindi niya inasahan na magbibigay ito ng isang pill. Napasimangot si Daryl nang makita niya ang pill na ito. Nakita niya ng malinaw ang color at texture ng pill na kamukha ng isang spirit petrification elixir. Ayon sa Infinite Elixir Manual, isa ito sa mga nangungunang pill na pinag-aagawan ng mga cultivator. Maaari kayang nagkakamali lang ito sa bagay na yan. Isip ni Daryl. Habang nagmamalaki namang tumitingin si Declan sa kanyang mga kaklase, habang hawak ang box na may lamang pill. Miss Catherine, tinatawag po ito bilang Spirit Petrification Elixir. Binili ko ito sa isang nagagalang cultivator na napadaan sa aming tahanan. Miss Catherine, ginawa lang ang pill na ito para sa isang Martial Marquis. Hindi ito magkakaroon ng kahit na anong epekto sa mga cultivators na mas mababa sa Martial Marquis. Pero sa mga cultivator na isa ng Martial Marquis, o higit pa, makakaranas ang mga ito ng isang rebirthing effect. Isang rebirthing effect. Isip ng lahat. Agad na umingay ang buong room habang mas nagugulat ang buong klase sa kanilang narinig. Isa ng level 1 Martial Marquis si Catherine, pero matapos inumin ang pill na ito na nakapagparanas sa kanya ng isang rebirthing effect, agad siyang mas naging katakot-takot. Kahit na naging kalmado si Catherine, nakaramdam siya ng matinding pananabik matapos marinig ang bagay na yon. Narinig niya na hindi pa raw nakikita kailanman ang pill na ito. Tama nga si Declan nang sabihin ito na para lang sa mga cultivator na hindi bababa sa Martial Marquis ang Spirit Petrification Elixir na makapagpapalakas sa kanilang mga kakayahan. Mas magiging malakas ng husto ang isang Martial Marquis na uminom ng pill kaysa sa isang Martial Marquis na hindi uminom nito. Kinuha ni Declan ang pill mula sa box at inabot ito kay Catherine. Isa po itong regalo na espesyal kong hinanda para sa inyo, Ms. Catherine. Kung hindi niyo po ito inumin, masasayang lang po ang pill na yan sa akin. Matapos marinig ang mga sinabi nito, nakangiting tinanggap ni Catherine ang pill. Bakit hindi mo po inumin ang pill na yan ngayon, Ms. Catherine? Para makita na rin po namin kung ano ang itsura ng isang rebirthing effect. Sabi ng tumatayong si Miles. Agad na tinango ng lahat ang kanilang mga ulo, habang napupuno ng pagkasabik ang kanilang mga mata. Iniisip nilang lahat kung ano ang pakiramdam ng pagtungtong sa level ng isang Martial Marquis. Matapos mapansin ang pagtingin na ginagawa sa kanya ng lahat, ngumiti si Catherine at sinimulang inumin ang pill.
Huwag! Tumatayong sinabi ni Daryl para pigilan ang kanyang guro. Bakit naman Dari? Tanong ng nako-confused na si Catherine. Dito na nakasimangot na tiningnan ng lahat si Daryl. Ano na naman ba ang gustong mangyari ng walang kwentang manugang na ito ngayon? Isip ng lahat. Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, malaki ang tsansa na hindi po gumana ang pill na ito, Ms. Catherine. Kaya huwag niyo na po iyang inumin. Agad na napatitig ang gulat niyang mga kasama sa kanya. Nagalit ang husto si Declan habang sumisinghal na sinasabing, ano na naman bang problema mong hayop ka, Daryl? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.